Last year, we're doing a meeting with our management team together with some consultants. Of course, we're looking for the new face of Sunday for 2025 onwards. Ang isang topic namin is institution na tayo 18 years. We would like someone who exemplifies the values of Sunday. So, nilatag namin yung values of Sunday. Pursuit of excellence, sincerity in helping other people, positive. Yun yung core values of Sunday. Isa sa nag-pop up na name is Vic Soto. Alright? Nung una, hindi pa nag-sink in eh. Pero after a few days, hindi na kayo makatulog. Vic Soto, continuous research na until dumating yung time na we believe that everything happens for a reason. It's just something exploratory, hindi na kayo makatulog. Noon explore namin, eto na, sunod-sunod na. Until dumating yung time, kausap na namin si Mr. Maru, and the rest is history. And everyone is so excited whenever we mention the name of Vic Soto sa board of directors, Execom, parang no questions asked. Institution, 18 years na tayo, it's Vic Soto. Yeah. No questions. Wow, God bless. Nakakatuwa naman kung gano'n. Ito yan, bossing. Hanggang ngayon ka puyat pa sila. Thank you. Salamat. Pero ikaw, bossing, yung inilapit sa inyo ito na yung team, what was your initial reaction na, wow, bilang isang institusyon din sa Philippine showbiz, i-represent nyo yung Sunday Barley? I've heard of Sunday Barley before, 18 years na, di ba? And nung there was an offer for me to endorse the product, I did my own research. Ano ba nagawa ng barley? Di ba? Anong mapapala mo pag uminom ka ng barley? So I did my research. Maganda pala. Mahusay pala. It's a superfood. And so I sat down with them, with my brother Maru, and I found out all about Santer International. And hindi na ako nagdalawang isip. I said yes right away. I'm happy and honored to endorse this kind of product na nagpo-promote ng healthy living. Kasi ako, I'm basta pagdating ng usapin ng mga tungkol sa kalusugan, magandang pangangatawan, ako'y nangunguna dyan. So, when I found out that something barley, kung saan galing yung barley nila, nalaman ko na galing sa New Zealand, yung pinakamataas na kalidad ng barley. So, I said yes. That's awesome. Actually, kami nga sa break na lagi namin tanong, mukhang bata si Bossy, anong ginagawa niya? Nasasagot na pala ngayon. Ito pag inantay mo pala itong press ko, ito para malaman namin. Ito na yung mga isa sa mga... Oo. Hindi na sikreto ngayon. Kaya nga yun na nga yung ritual. But of course, being of friends from the press, Tito Chuk, kaya handing it over to you para sa mga kapatid natin sa press na magtatanong. Maraming salamat. Congratulate muna natin si Bossy. Napakaganda na nakingga. Yes, box office! At tatapos na ng MMFF, bubuksan natin ang 2025 ng Major Pasabog. Starting off with the editor of Abante, my dear friend, June Dalin. Siya ang Tito unang June. magtatanong. Tito June. Gusto mo yung Tito June? Yan. Good afternoon. Hi, Bossing. Hi, Yan. June. Congratulations. Thank you. Excited ako kanina. Nakasabay kita sa CR. Sabi ko, susunod ko na interview ko sa loob ng CR si Bossing. Pero kidding aside, Bossing, syempre kami, talagang si Bossing talagang super PR, no? Kahit ano pa sabihin mo, kahit may issue, kahit ano pa, pag nakita niya ang press, talagang siya ang unang bumabate. Kaya we love you, Bossing. So, bawal daw ang intriga. So, ang tatanong ko is, Go! Siyempre, ako kasi, I'm taking Santi Barney also di ba? It's really, you're always on the go. Kaya po ba, siyempre, Tagal ng tanong. kailangan po kasi pasok ang Santi. Ang haba ng intro. Ano tanong mo? Hindi, Bossing, hindi intriga to. Bossing, nakakatuwa, no? Ramdam mo yung health benefit talaga ng product. Thank you for that wonderful question. Ano nga ulit yun? Yeah.
Ano daw po yung benefits ng Sunday Barley na nararamdaman nyo? Oh, yeah. Yung first time na tinake nyo po yun? Kakaiba ko, yung naiba sa pakiramdam mo when you started taking Sunday Barley. And bago pa po kayo nag-accept, tinake nyo ba muna? Sinubukan nyo, bossing? Nag-uusap ko na kami. Binigyan na ako ng 5-year supply of Sunday Barley. na talagang buong bahay namin ay talagang we take it on a regular basis. At mararamdaman mo mararamdaman mo yung kakaibahan ng pangangatawan mo once you start taking it. Like sabi ko nga kanina, first thing in the morning on an empty stomach, bago ka mag-breakfast, Sunday Barley muna. Ang dami benefits may cleansing na, tapos yung immune system mo, malaking bagay, at general health mo, talagang maaalagaan ng Sunday Barley. Yeah. So this is the reason ko kaya tinanggap nyo. Kasi mapili daw kayo eh. Marami kami nababalitaan na nire-reject nyo. Hindi nyo tinatanggap na endorsement. Alam mo, pag ang produkto hindi ko ginagamit, hindi ko kayang i-endorse. Kung hindi ako naniniwala sa produkto, I have to believe in it first. Like, thank you for that applause. Like nung naikwento ko nga kanina, nag-research muna ako. I did my own research. Nag-google ako, ano ba ang benefits ng barley, lalo na yung Sunday Barley. Nakita ko magaganda mga benefits. So, I believe in it. I've been using it. I've been taking it. So, kumbaga, maluwag sa loob mo na i-endorse yung galing sa puso mo, yung endorsement. Hindi yung nag-endorse ka lang kasi binayaran ka. On the side na lang yung bayad. Pero more than that, it's the paniwala mo sa produkto at makakatulong ka sa kapwa mo. Maraming matutulungan itong Sunday Barley. Yeah, very well said, bossing. No? Ang ganda. Sir Joey, narinig mo yung sinabi ni Sir Bossing. Kung kami, mukhang kinilig yung mga tao mo. No? Talagang very much na-appreciate nila. Ano masasabi niyo po? Oo. Sa amin kasi, like when I met si Bossing, kasi whenever we have a new brand ambassador in Sunday, I keep it a point. Ako to, before we invite him to be part of the company, gusto ko munang ibenta sa kanya yung kumpanya. Because I don't want the brand ambassador na mag-join tama si Bossing just because of the talent fee. So binibenta ko muna sa kanya, ito yung Sunday, this is how we started, this is our product, this is where we are going. If nakikita mo na makakasama ka namin for a long time, then you can be part of Sunday as our brand ambassador. So ganoon ako lagi. And nakita ko nung first meeting namin ni Bossing, I think yung advocacy nag-align. Sabi ko hindi mahihirapan kasi it's more than promoting the product. It's really highlighting the beauty of the entire company. Kasi ang Sunday naman, honestly, hindi naman namin binibenta lang yung produkto. No questions asked, the product is really good. But we're selling the entirety of the business, including Sunday as a company, because we would like the world to buy this company. Pag binili kasi ng buong mundo yung kumpanya, the product will always follow. And we always believe in the product. Kaya natutuwa kami kasi nung binili ni Bossing yung kumpanya, nakita niya na ito talaga ipipili niya yung mga kasama for the next coming years. Natuwa naman kami. So, for us, it's really a match. Diba? It's really a match. It's really a worthwhile partnership to consider. Yan, siyempre hindi ko na itatanong ang talent fee. Nilino naman ni Bossing, it's not about the talent fee. Pero knowing Sunday din kasi very generous, diba, MJ? Si MJ nga, 1 million plus host eh. Parang sa pagkagulat mo, hindi totoo. Okay. Anyways, congratulations, Bossing. Congratulations, Sir Joey. Kasi ang ganda ng sinabi talaga ni Bossing, di ba? Ako ginagamit ko din talaga. Alam ko yung benefits talaga yung sa health. Thank you. Salamat, Julanin of Abante. Ang next Okay, na magtatanong, sir. 5-year supply din sa June Lalin. 5 years. Hindi namin nakakalimutan yung mga friends from present meeting.
Lagi namin sila. Naka-ano po yan? Naka-video mo? Oo. Madadala mo sa travels mo, Tito June. 5-year supply. Ibebenta ko sa iba kasi ang dami naghahanap ng Distributor. Baka maging Sunday elite ka na rin. Correct. Oo. Ang susunod po na magtatanong, thank you, June Lalin, si Sir Nestor Cuartero, ang aking college professor from the Market Monitor. Nice to see you again. Yeah, hi, Vic. Absent ka today. May work ka ngayon sa Bulaga. Absent ka. Then naka-tape kami. Nakatape kayo ngayon. Usually, we have 2 days of tape episodes, which we record the week before. So Monday and Tuesday, naka-tape kami. Okay. So you're doing this because, well, of course, you have this Sunday Barley endorsement. Anyway, you are obviously in very good health. Ganda yung wellness. So siguro, yung success ng The Kingdom will inspire you furthermore to take on new roles in movies or TV. Ano ang nakikita mong next step after The Kingdom? I haven't thought about it yet. Maybe a prequel or a sequel. I don't know yet. Because it's become a very big hit. We've been receiving a lot of good reviews, good comments. Yes. As a matter of fact, tuwa nga ako doon sa isang nag-comment na Vic Soto is in the wrong genre for so many years. Sabi niya, so baka magbago na ako, maging actor na. Ito ba yan, bossing? I mean, kidding aside, ninanamnam ko pa yung pagtanggap sa akin ng mga manonood ng pelikulang Pilipino. Nung una, parang kabado ako eh. Tatanggapin ba ako in a serious role from start to finish? Yes. Tatanggapin ba nila nung ako'y matetegi? Para sa mga hindi nakakapanood, sorry, spoiler alert. And so nakita ko yung outcome. Pinanood ko yung after viewing the film. Sulit lahat ng pagod dahil I must admit talagang sobrang pagod ang yung paggawa namin ng pelikula. For so many months, I was memorizing my lines. I was in front of the mirror. Tinitignan ko yung sarili ko. Ano ba? Itsura ko pag sarado yung sarado yung kilay. Ganun. Paano ko maipoportray yun with the help of my best director, Michael Duviera. At sa tulong din ng mga kasama ko sa pelikula. Kasi they served as an inspiration for me. Nakita kong gaano kaseryoso si Piolo, gaano kaseryoso si Sid Lucero, pati yung mga anak kong babae, si Christine, at si Sue Ramirez. They were very serious about their roles. They were talagang, they were giving it all, 100%. Yeah. Sabi ko, hindi pwedeng, kailangan ganun din ako. So when I was watching the finished product, I felt that I was an amateur compared to these actors and actresses. Pero it paid off. Kumbaga, tanggal lahat yung pagod ko, yung puyat namin. We started filming July. We finished almost December na. Dahil na rin siguro, dahil sunod-sunod yung bagyo, dami namin backup. So, it's all worth it. Sulit naman talaga yung lahat ng pagod. But let me take this opportunity to congratulate you. I watched it. Well, a lot of us watched the film. Ang galing. Maganda yung performance mo, and the whole film itself is quite good. Thank you. I anticipate some acting awards in the coming awards derby.
sa iba-ibang camp, iba-ibang organization siguro from your end. Anyway, may I ask Mr. Marcelo, yun po bang Sante Barley, is that manufactured in the Philippines or you import the raw material or you import the whole thing from New Zealand? Okay. When we were starting Sunday in the Philippines 17 years ago, we're buying products from New Zealand. Siguro, I'll just cut the long story short. Siguro, I can say that we are blessed as a company kasi we're the first ever Filipino company or maybe Asian company who was able to set up our own manufacturing facility in New Zealand. So, ang Sante na ngayon, na Filipino company owns a manufacturing plant in New Zealand. So, yung raw materials ng barley, binibili namin from our facility in New Zealand, siniship sa Philippines, and we have local pharmaceutical companies na gumagawa ng product dito. So dito na natin mina-manufacture yung product. And from the Philippines, okay, we export the product all over the world. So it's a Filipino-owned manufactured product, but the main raw material of barley grass galing yan sa planta at farm natin from New Zealand. Okay. Last point po. Your other endorser is Imatienza, no? Panglalaki po ba ang barley? Bakit dalawang lalaki po ang inyong endorser? Nagkataon lang kasi na si Kuya Kim was with us for tagal na. 12 years na namin kasama si Kuya Kim. Kuya Kim, bago pa siya maging endorser ng Sante, kasama ko siya sa triathlon community. We're into the same sport, triathlon. So kaya namin nakasama si Kim dito, bukod sa naging kaibigan ko, is because we're passionate with the same sport, triathlon. We would like Sante to be a product na hindi synonymous sa sickness. Although, let's face it, napakarami pong napagaling ng Sante Barley kahit hindi namin pinopromote to as nakagaling kasi it's a food supplement. Nung nakasama namin si Kim, ang objective is to promote Sante for people who wants to have an active lifestyle, who's into sports, or kung hindi ka nag-sports, you need Sante Barley so that para magkaroon ka ng active lifestyle. Hindi lang pang lalaki ang Sante, kasi kung makikita mo sa distribution network ng Sante all over the globe, marami po kami talagang members dito, mga babae. Nagkataon lang siguro na hindi pa kami nakaka-timing ng brand ambassador na babae for Sante. I don't know if I have to announce this, but before the end of the year 2025, we will be launching a lady brand ambassador. Meron na, hindi ko lang po masasabi. We've already signed a contract with her and we will be launching her before maybe mid of 2025. Ready ka na ba, MJ? Ano po, transformation? Yes, oo. Sinimulan ko na kanina, bossing, iinumin ko na rin to in a while. Salamat po. Salamat po. Thank you, Thank you, Nestor. Good luck, Vic. Thank you. Salamat po. Maraming salamat, Sir Nestor Cuartero of the Market Monitor. Ito po ang susunod na magtatanong. Tread lightly, my love. Janice Navidad from Bulgar. Talbog. Go Ate Janice! Hi, Bossing. Good morning. Hi, Janice. Congratulations on your new baby, new endorsement. Oh, Thank you. At your age, Bossing, 30-something, ang dami mong pa rin, very in demand ka pa rin endorser, ha? Yes. Oo. Salamat. Kaya bossing, sabi mo kanina, yung Sante Barley, ang daming natutulong na health benefits sa'yo. Kaya ako, curious ako, bossing, kung how does Pauline take care of your health? Meron na ba siyang, mula nitong naging endorser ka ng Sante Barley, and aside from drinking Sante Barley, ano ba yung mga pinagbabawal niya sa'yo? Kasi nga, syempre, as we age, di ba, talagang iniingatan natin yung health natin. Meron ba siya mga pinagbabawal sa'yo, like junk foods, o ayaw mo na ba mag-soft drink, di ba? O ano pang mga healthy na binibigay sa'yo ni Pauline? Isa sa mga regiment ko sa pagdating sa, lalo na sa pagkain, I only eat when it's time to eat. Hindi ako kumakain in between breakfast and lunch and dinner. Hindi ako ma-junk food. Hindi ako mahilig sa mga sweets. Pag meron, tikim-tikim lang. So, I take everything in moderation. Kahit let's say alcohol or soft drinks, lahat yan in moderation. So, yun yung isa sa mga healthy style of living
As a matter of fact, hanggang ngayon wala pa akong maintenance, wala akong kahoy dyan, wala akong maintenance sa hypertension, diabetes, di katulad ng mga kasama ko sa programa. Name dropping, bossing. Si Joey, si Alan Kay, mga diabetic yan. And, So pwede mo na silang bigyan itong Santi. Pwede mo na silang bigyan itong Santi Barley. It's a very healthy food supplement. It's a superfood. Marami siyang benefits talaga. So for me, I'm just thankful sa ating Panginoon na ako'y sinaswerte, lalo na pagdating sa health, pagdating sa pangangatawan. Kasi we really have to take care of our bodies, we should have a healthy living, sleep at least 6 to 7 hours a day, enjoy the family, ganun ang aking buhay sa araw-araw. Nakakapag-exercise ka din, bossing. Kasi si Puli nakikita ko nagte-treadmill. Di ba nasasabayan mo ba siya? Hindi. Kasi yung cycling niya, mahirap. Ano tawag doon? Spinning. Yung gagawin ko. Spinning. Hindi ko kaya yun. I do a lot of brisk walking. I play golf. Joey is a golfer, pero natigil. Pero babalik daw siya para makapaglaro kami. So, playing golf and walking around the village, yun ang aking exercise. Yung aking may bahay, hindi ko kaya sabayan yung mga regiment niya sa exercise eh. Lalo na ngayon na nagpapapayat, she's on a diet. Sante Barley helps her with their diet. Pero yung exercise niya, very intense yun. Baka hindi na kayanin ang tuhod ko. Naku, pero bossing, sa pag-inom mo ng Santi, baka na mas lumakas ang tuhod mo. Kasi yun nga tatanong ko kay Sir Joey, ano ba yung mga health benefits na naibibigay ng Santi? Kasi may mga nag-claim na ibang barley products, di ba, na mabubuntis, nakakagamot ng mga cancer. Yung Santi po, ano pong nagagawa niya? In terms of testimonies, we have a lot of stories. Of course, I cannot present everything here. Ano? Yung mga, talagang may mga sakit na nagpapagaling. Pero if you ask me, people are asking me also, yung mga kaibigan ko, ano bang benefit sa'yo ng Santi Barley? Kasi just like si Bossing, siguro sa ngayon, we're blessed na wala kami mga maintenance medicine, hypertension, diabetes, wala. Pero ano yung benefit sa akin personally ng Santi Barley? So I'll answer lang based on how I use Santi Barley. I'm also active in sports. I do marathon, I do triathlon. So, ang Santi Barley sa akin, number one is a total complete food. Kasi marami tayong hindi nakakain na sa regular na pagkain natin na kailangan ng katawan natin. So yung Santi Barley na nakatulong because based on study, Santi is a total complete food. It has all the essential vitamins, minerals, amino acid. Hindi ko na nakukuha sa pagkain yan kadalasan. You eat outside, restaurants, wala. So I use Santi Barley to supplement yung mga kailangan ko sa katawan na natutulungan ako whenever I do trainings. I do trainings almost every day. Ngayon, January, balik na naman. Tapos na yung December na puro kain ang ginawa natin. So balik ulit ang training ko because I'm training for an Ironman event this year. I'm also training for several marathon races. Together with my family, my kids are also training with me. So, malaking tulong ng Santi Barley to boost our endurance, our immune system. Bonus na lang na halos, not in exaggeration, halos hindi talaga nagkakasakit yung pamilya namin. Yun yung naging benefit sa amin ng Santi Barley. So, bossing, kung nakakapagpalakas pala siya, yun lalo niya sa endurance. Ipasok ko na yung next question ko. May plan pa bang sundan si Baby Mochi?
Ewan ko kung kaya pa ni Pauline. Ako kaya pa. Ewan ko sa akin ang tanong niyo. Kaya pa yan, bossing. Magmamandi naman na si Mochi on January 23. Parang bilis nga ng panahon. And we're just so thankful to God that she's healthy, very beautiful baby, at medyo nakakatayo na. Nakakatayo na ng mag-isa niya. Pero mga 2 seconds lang, maksak ulit. Yung susundan, I always leave it to God kung i-bless pa kami. Baby boy naman. Well, okay na. Dami kong apong lalaki, ang gugulod. Anak ni Oyo, 5 lalaki. Oo nga. Tapos si Danica, may 2 lalaki. Pag nasa bahay, parang may riot parati sa bahay namin pag nandun yung mga apo kong lalaki. So, okay na sa akin mga babae. They're very sweet. They're very palambing. I always look forward to going home kasi tanggal lahat ng pagod mo sa trabaho pag nakita mo na yung mga anak mong mababait. And then, mga daddy's girl, no, bossing? Super close sa'yo. Yeah. Ewan ko kung daddy's girl ang tawag mo doon sa hindi tumatanggi. Pag may gusto sa mami at sa mami, no. Pagdating sa akin, yes. Yan naman talaga. Yung last question ko na lang po, kasi yung tagline ng Santi Bar is, live more, do more, and achieve more. So, bossing, at your age now, meron pa po kayong gustong ma-achieve? Marami pa. I'm the type of person na always, para sa akin, there's always room for improvement. Katulad sa mga, for example lang, sa pelikula, I've tried doing a very serious role. Baka pwede pang sundan ng isa pa. Or maybe a serious role na may touches of comedy. I always tell myself that I have to improve. I want to do more. Like, ang isa sa mga tinatarget namin ngayon is the 50th anniversary of Igbulaga. Wow! We are on our 46th year. So 4 years to go. Parang mabilis na yun. Mabilis na yun kasi parang kailan na, nagsisimula pa lang kami. And now we're 46 years. At we're very thankful sa Panginoon at sa lahat ng mga kababayan natin na tumatangkilik sa Igbulaga, sa ating mga kaibigan sa press na hanggang ngayon tayo ay nagkakasama. Mahal namin kayo lahat. We love you. Bossing, last na lang kasi nabanggit mo na gusto mo baka maulit pa yung drama, di ba? Kung sakaling meron kang pangarap na actress, drama actress na gusto mo makasama, sino po sa local celebrities? Alam mo, pag gumagawa ko ng pelikula, inuuna ko muna yung konsepto. Bago yung casting. Ano bang gusto natin gawin? Anong konsepto ang ating tatalakayin? So, pag nandun na yun, tsaka palang papasok yung casting. Doon sa tanong mo kung sinong actress, lahat naman ng mga actress natin ngayon pawang magagaling. So, kahit sino, pwede. Si Ate B kaya? Why not? Oh, ayan. Thank you, bossing, and good luck po. Thank you, Janet. Maraming salamat, Miss Janice. Ang next na magtatanong po, TikTok by Aster Amoyo from People's Journal. Nanay Aster. Ayan, Siya. long time. Hi, bossing, and of course, Basta, saan ka?
andito ako. Oh. Andito ako. Mga kaibigan, actually isa si Bossing sa masasabi nating pinaka-well-loved in the industry. Actually, halos sabay ko ito. Sabay ko ito. Nasubaybayan ko ang pagsisimula ng Big Soto. Of course, dito Vic and Joey. Kasi kahit paano nagtatrabaho kami many times. Vicor Days, Octo Arts Days na collaboration ng MZ Productions at Octo Arts na akong nag-handle ng PR. So, it's nice to see you again, Bossing. And of Nice to course, see you, Master. yes, siguro pwede ko lang itanong is, anong sikreto ng isang Big Soto when it comes to durability? Dahil up to this time, kumbaga hindi ka pa rin nawawala, hindi ka napupunta sa supporting roles or ano, yung durability in the industry. As Big Soto, of course. Wala naman sikreto eh. I'm always thankful sa kapalaran. Kung ano man ang estado ko ngayon, kung ano man yung narating ko, I always lift everything to God, sa ating Panginoon. Dahil siya naman talaga yung director natin eh. Siya rin ang producer sa lahat. So, siya yung nagsasabi na ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka. So ako naman, kumbaga, go with the flow. Like, for example, itong latest movie natin, The Kingdom, sino ba mag-aakala na mag-o-offer sa akin ng isang seryosong pelikula. Samantalang we started with Okay Ferico, the movie, tapos tayo nag-Lastic Man, isa sa mga unang Metro Manila Film Festival entries ko. Tapos sunod-sunod na yun, the Enteng Kabisote series, which were all successful. Sino mag-aakala na biglang meron akong offer to do a very serious role, to do a very serious film about alternative reality. So yun, right lang, sakay lang ako. Then, pag nandun na, I'll do my best, I'll give it 100%. At ang importante, siguro, para sa lahat din ng ating mga kasamahan sa industriya, mahalin natin ang ginagawa natin. Mahalin natin ang pelikulang Pilipino, alagaan natin ang pelikulang Pilipino, gawin natin kung maitataas natin ang antas, tayo rin naman ang makikinabang. Maliit lang ang ating industriya, kaya dapat magtulong-tulungan natin para maitaas ang kalidad. But I'm just very happy and proud that I was a part of a film na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Congratulations on that, Bossing, kasi napanood ko rin yun. Thank you. At isa rin ako sa nagulat. Kaya mo palang mag-drama. Kahit ako nagulat. Ano ang, sino si Big Soto sa likod ng camera? Na hindi alam ng publiko. Si Big Soto pa rin. Hindi naman siya nagbabago. Hindi naman siya nagbabago ng anyo. Ako yung tahimik lang eh. I'm more of a listener than a talker. Kasi mga kasama ko sa hanap buhay, sila yung mga madadaldal. Yan, sina Alan Kay, sila Tito, sila Joey. Kung walang makikinig sa kanila, gugulo usapan. So, kahit na nung, when I was growing up, since I was the bunso of 4 boys, so lahat yun kailangan pakinggan ko eh. So, lumaki akong ganun na tahimik lang, nakikinig. I only talk when it's time to talk. Pagka
bagong kaibigan, pag di mo kinausap, di rin kita kakausapin. Ano, pero pagka komportable na ako, pwede na tayo magkwentuhan. I'm more of, I won't say naman an introvert. I'm shy type lang. Mahihayin ako, even kahit na nung bata-bata pa ako, mahihayin ako. Actually, personality ni Tito Dolphy, nakikita namin sa iyo eh. Kasi off-cam si Tito Dolphy, gano'n eh. Tahimik lang, pero iba isa pag nasa harap ng camera. Kaya nga, idol ko siya. Lastly, bossing, anong sikreto meron ang Tito Vic and Joey? Kasi hindi lang 46 years kayo magkasama sa Itbulaga. Even prior to that, buo na ang Tito Vic and Joey. Kung hindi ako nagkakamali, more than 50 years na kami magkakasama. We started out sa Discorama. Student canteen. Inabot Nabutan namin yun, student canteen pa rin. It's a variety show with Bobby Ledesma. We started out, tapos nag-pinship kami sa student canteen. Tapos hanggang sa may nag-offer, noon time show, tinanggap namin. Tapos we had school book world, tapos we went separate ways. Meron akong Okay Cafe ko, sila Joey, may Tonas. But yung main bahay namin is Itbulaga. Marami kami pinagdaanan, marami pagsubok. Nandun yung hindi kami sumisweldo dahil walang benta. Tiis-tiis lang dahil kumbaga parang napamahal na sa amin yung programa. So we just had to go on and on and on and on. So hanggang ngayon, buo yung respeto namin sa isa't isa. At tulad kami ni Joey, magkaibigan kami pero ang tratuhan namin para magkapatid. Kami ni Tito, magkapatid kami pero ang tratuhan namin magkaibigan. So yun yung bond na yun, mahirap nang tibagin. Thank you, bossing. Lastly, kay Mr. Marcelo. Mr. Marcelo, now that Vic is now part of the company, part of pinakabagong brand ambassador ng Barley, Sandy Barley, ano expectation niyo sa kanya? Well, alam nyo, ang alam kasi ng marami, Sante International, selling a quality product ng Sante Barley Grass. Pero hindi lang marami, the reason why Sante is here is because we continuously inspire people. Yung mga kasama ko ngayon dito, these are just a few of our members, not only in the Philippines but all over the world. Ang trabaho namin is to continuously inspire them to achieve greater things in life. And having Vic as a partner in Sante, like yung kwento niya lang ngayon, I think marami na na-inspire ngayon. Na kung pinagdaanan ni Vic, yung pinagdaanan nila, ups and downs in Itbulaga, in a way, alam ko yung kwento niya, naikwento na sa akin ni Vic. Yung ups and downs ng Itbulaga, mga pinagdaanan nila, ako yun ang gusto kong makita ng mga distributors ng Sante. It can serve as an influence, as an inspiration to them to keep on fighting. Daming challenges sa buhay natin ngayon. Kung hindi mo makakasama yung grupo who always strive to achieve greater things in life, babagsak lang talaga tayo. And I think Vic will be a good example and inspiration to our team, and it will continue to inspire them to achieve greater things in life and achieve their dreams in life. So yun ang nakikita kong magiging malaking tulong ni Vic sa amin, ni Bossing. More than just endorsing Sante Barley is being an inspiration to the entire Sante family globally. Thank you very much and congratulations. Thank you, Aster. Salamat, Nanay Aster. Talaga naman ang pinagkakatiwalaan ng buong bayan si Bossing. Kaya siya talaga ang perfect endorser ng Sante International. Ang susunod po magtatanong ay si Miss Kate Atahar of Random Republica. Ito po siya, Miss Okay. Hi, good afternoon, boss. Hi, good afternoon. You mentioned kanina po na yung taking Sante is just one of your secrets to staying young. And we know how stress can age us. Pero you've always been known as someone na cool and calm. So how do you take care of your mental health, emotional well-being in an industry like showbiz na puro stressors? Simple lang. Trust in God. Ganun lang. With God on your side, wala yung mga stress na yan.
kumbaga, yakang-yaka. Hindi ko pinapansin yun na kung ano man. Yung mga pagsubok, whatever it is, basta you trust in God, hanggang lahat yun. Thank you po. And to Sir Joey, ano po yung na-mention kayo yung expectations niyo po from him. Pero kami po, what can we expect from this partnership? Ano po yung inclusions dun sa deal? Kami, whenever we do partnership, we always like to have it long term. So I'm telling Bossing na gusto namin siyempre ang Sunday to be part of the 50th anniversary of Eat Bulaga, ganun. Forward looking. Sabi ni Bossing, may 5 years of plan na siya. So tingnan namin 5 years from now. Pero I'm looking at a stronger partnership in the years to come. Alam niyo, one of the things that Sunday is doing is inspiring OFWs. We have offices in Hong Kong, in Dubai. Alam mo, pag nadinig mo yung mga story ng kababayan natin doon, malulungkot ka. At ang nagiging role namin doon, especially for partners in the Philippines, is to inspire them to create something big, create something huge para balang araw uwi na sila rito kasama nila yung mga pamilya nila. At alam namin malaki ang maitutulong ni Bossing para ma-inspire yung mga OFWs. Napakalayo nila sa atin. The least that we can do whenever I go there, by the way, whenever I visit them, the least that I can do is just show them na may pag-asa sa buhay. Alam mo, naniwala kasi kami sa Sunday na if there's hope in the future, there's power at present. So our job is really to give hope to people. And yan din ang role ng mga brand ambassadors ng Sunday. They will help us give hope to people. Sa ngayon, Pilipino, but very soon I believe we will give hope to different nationalities. Right now, Sunday is building a huge community in Indonesia. Alright, hindi Pilipino ang mga kausap namin doon, mga locals. At magugulat ka na yung gusto ng mga Pilipino, yung pangarap ng mga Pilipino, pangarap nila. So nakikita namin na kaya nang mag-inspire ng mga Pilipino ng iba't ibang lahi sa mundo ito. And our brand ambassadors can help us do that and fight for that advocacy. Thank you, sir, and congratulations. Thank you. Okay. Maraming salamat, Miss MJ. We're down to our last Last two two. questions. Bago tayo After yan, raffle na. Yes. Oo. Ang next question natin, ito po, batang-bata at fresh na fresh. Si Miss Rose Garcia, Bossing. Martes University. Ayun, tingin na tuloy sila. Anyway, ayan, Bossing, yun nga po, actually, mag-get pa lang talaga ako. Isa na kayo sa kilala kong trusted endorser na among the celebrities, no? And then, until now, kayo pa rin. Kami pa rin yun, Bossing. So, how do you feel, Bossing, kapag, alam niyo yun, may mga parang gusto yatang manira o magbigay ng konting mantsa doon sa pagiging isa sa pinaka-trusted at hinahangaang celebrity ngayon. And at the same time, Bossing, how do you feel dun sa suporta ng karamihan na hindi na babalik dahil kilala nila kung sino si Big Soto? Of course, I'm very thankful that I have my family supporting me, my friends, friends in the business, friends sa showbiz, na tuloy-tuloy ang pagsuporta sa akin. And like Sir Joey here, trusting me with endorsing isang magaling na produkto. I'm very thankful at maraming salamat sa kanila, sa inyo, sa lahat ng tao. Maraming salamat. Naapektuhan pa ba kayo, Bossing, pag may gustong manira or mga ganon, nagbibigay ng mga ilang negatibong imahe para sa inyo? Naapektuhan pa ba kayo sa ganon? Hindi naman pwedeng hindi ka maapektuhan, pero kumbaga sabi ko nga pagpasa Diyos mo lang. Wala na yan. Yes, Bossing. And last na po, during the Kingdom, may nagsabi sa akin na may chance daw na baka ito na yung last movie ni Bossing. Dahil, kumbaga, parang nagawa niya na lahat. So, hindi pala totoo yun, Bossing. Kumbaga, fight pa rin. Yung last movie, kasi tagal ako nagpahinga sa pelikula. Kasi nga,
hindi naman ako bumabata na. I know how tedious at how talagang nakaka-drain ng energy, emotionally and physically ang paggawa ng pelikula. Hindi naman yung paggawa ko ng pelikula, hindi naman yung, oh, okay na yan, pwede na yan. No, ngayon, iba ng style ng paggawa ng pelikula. Kung gusto natin itaas ang kalidad ng pelikulang Pilipino, we have to be really professional about it. Like itong nakaraang pelikula ko na we have to do certain number of blockings, throwing of lines, tapos yung mga take, iba-ibang angulo, and you have to maintain your emotion. Hindi sa biro paggawa ng pelikula ngayon. So, eto, naramdaman ko sa, naranasan ko yung ganung klaseng paggawa ng pelikula sa The Kingdom. At after watching the finished product, I would say that I'm very proud of it, and I'm very happy na ako'y maging parte ng pelikula. And you'll do more. Hopefully. We'll see if may magandang konsepto. Alright. Thank you, Bossing. Next, Miss Thank you, Rose. Ate Rose. Bossing, nung shooting po ng The Kingdom, di ba patayan ang shooting sa oras, sa trabaho? Ano po yung, umiinom na po kayo ng Sante Barley at that time to energize your body? Yeah, since last year, malaking bagay, malaking tulong sa akin ng Sante Barley. Kasi kailangan mataas ang resistance mo eh. Hindi lang physically, pati sa pag-iisip mo, yung emotions mo, you have to be in tip-top condition. So, malaking bagay ang Sante Barley. Pagka tinira ko na sa umaga yan, hanggang madaling araw na yun. Tapos in between, pa-shot-shot ka o shot-shot. Yung sinashot na pala ni Bossy Barley na. I love it. Salamat. Well, sa labas. MJ, last question. Yes. Natin, kapatid na Jojo Pandaligan from the very insanely popular Rider Hi, King. Josh. Thank you. Boss, Vic, obvious naman na all these years, mahal kayo ng publiko. Dahil na din, kagaya ngayon nakuha kayo bilang endorser, dahil maganda yung pangalan nyo all these years, ang tanong ko po, kailan nyo po na-realize na mahalaga yung pangalan at paano nyo po napanatiling positibo ang lahat ng bagay tungkol sa inyo? Uminom siya ng barley. Para clean living. It's as simple as that. Clean living lang. Kung manapak na ibang tao, huwag kang manira, huwag kang maangas, stay humble. Humility for me is a very important word. Huwag kang magyayabang, relax ka lang sa buhay. Makikita mo, inom ka ng Sante Barley, stress-free. Oh. Congrats, Bossing. Congrats, Jojo. Salamat. Thank you. Thanks sa Thank you. umiirit, Bossing. May follow-up. Jerry Olea of Philippine Entertainment Hi, Board. Jerry. Hindi pwedeng hindi. Tetroy ka. The Troika. Bossing, nasabi mo nga yung kumbaga yung stress, pinasa-adjust mo na. Gusto ko lang itanong kung nakakatulog ka ba ng mahimbing these days, considering na may mga bata naman sa buhay mo, napapatulog ka pa rin ba nila o kumbaga nagigising-gising ka and consider na nagsasaki barley ka? Yung baby namin nakahiwalay ng kwarto. Si Tali lang ang madalas na natutulog sa gitna namin ni Pauline. At wala naman problema kay Tali. Medyo 10 seconds tulog siya. Kahit anong ingay ko, kahit nanonood ako ng TV, hindi siya magigising. So, we're just fortunate and thankful na we have
easy babies. Like si Mochi, basta may kinakain siya, okay. Kumakain na nga ng burger. Kung ano-ano pinapakain ng nanay. Mahilig siya sa prutas, mahilig siya sa fried chicken. Lalo na ngayon, 4 na yung ipin niya. Kumakagat-kagat na siya. So we're just fortunate. Pagdating sa gabi, napaka-imbing ng tulog namin. Anong pinaka-source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy, yung nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya. Mga kaibigang katulad ninyo, mga aking pamilya, aking mga anak. Hindi lang si Tali, at si Mochi, kundi si Danica, si Pingris, si Tin, saka si Oyo, si Vico, si Paulina, lahat sila. Every once in a while, we go out for dinner. Sama-sama, lahat ng mga anak ko. Kwentuhan, gano'n lang, masaya. Thank you. Thank you, Tito Jerry. Ayan na po, that wraps up our Q&A.